mas maipapakita mo kasing totoo kapag sinamahan mong action. Kasi yung salita, hipan lang yan ng hangin, wala na. Wala na. Pero yung once na sinamahan mo nga ng action, talagang tatatak yun. Ito nga, sinasabi ko sa'yo na kung talagang, kahit sabihin natin 15 years old ka pa nga lang, kung talagang mahal mo nga si Joyce at kayo talaga ang para sa isa't isa, alam kong pagtatagpuin kayo na sa bandang huli. Sa ngayon, kailangan mo muna talagang unahin kung ano yung dapat na, yan, dapat nag-aaral ka, di ba? Sayang kasi, sayang din. Pwede ka naman dumating sa punto na mag-girlfriend ka na kapag nasa legal age ka na din. Yan kasi yung ano natin yan eh. Gusto mo ba magaya ka sa ibang kabataan dyan, talagang napakaaga, ilan na ang anak. Tayo ikaw lang din ang magdadala ng tagumpay sa buhay mo. Sa ngayon talaga, siguro na talagang naiintindihan ko kung ano yung gusto ni papa mo, kahit kay mama mo nga, nakikita ko din minsan, nagsasabi din sa akin yun si mama mo na napakabata niyo nga. Siyempre, natatakot din siya, babae siya eh. Natatakot siya na dumating ka sa punto na gano'n, katulad ni Egay. Hindi naman mapariwara once na nagkaanak ka. So, ako nagsasabi sa'yo, once na nagkaanak ka na sa ganyang napakabata, sasabihin mo na, talagang iiyak ka na lang panigurado sa pagsisisi. Kasi dapat sasabihin mo sa sarili mo, dapat pala Joshua, ginawa ko kung ano yung tama, hindi ko muna, parang isinantabi ko muna yung pagdating sa lab. Kasi alam ko may pangarap ka din na gusto mong maabot. Kung talagang gusto mong maabot yung pangarap na yon, alam kong magsasakripisyo ka. Sabihin na natin na napakahalaga din ng pag-aaral. Dapat sa panahon ngayon na mga nasa grade 10 ka na, anuhan ka lang din ni Balong. Sayang talaga. At saka yung sa inyong dalawa ni Joyce, kung talagang gusto nila papa mo, siguro, talaga, sundin mo din kasi alam kong sabihin natin, masasaktan ka kasi natural lang po yan eh. Bata pa po siya, makakaramdam talaga siya na akala niya siguro hindi siya mahal ng papa niya kasi iniiwas siya sa taong mahal niya. Pero sabi ko nga sa'yo, kung talagang kayo ni Joyce, sa tamang panahon, talagang kahit anong hadlang, pagtatagpuin kayo. Kahit anong unos yan, kahit anong bagyo man. Kung kayo talaga para sa isa't isa, talagang pagtatagpuin kayo. Pagtatagpuin ko ano yung landas na tinatahak nyo. Sa ngayon siguro, talagang kailangan mo unahin kung ano yung pangarap mo. Nahihinayangan talaga ako sa'yo. Sample, Kuya Joshua. Ang mama at papa mo, naghiwalay dahil hindi pa ready. No? Dahil hindi pa sila ready, naghiwalay, ngayon nakahanap na naman ng bago yung mama mo na nakuha niya ng bubugbog. Walang choice ang mama mo kundi kasi siguro wala siyang kakayan kasi hindi nga ready eh. Parang inaano ko lang, kung sinabi mo dun sa partner mo dapat maging handa muna tayo, maging handa ka muna na handa muna tayo bago tayo magsama o magpamilya. Baka kasi para maiwasan natin yung darating yung panahon, baka maghiwalay din tayo. Tapos ikaw, makahanap ka ng mapunta din sa dahil wala kang choice eh. Wala kang, hindi pang handa, di ba? Dahil hindi ka handa, kahit sino na lang maanuhan mo, yun, napupunta ka sa mali. Problema. Basta lang Kuya Joshua, kung may pangarap ka at mahal mo yung sarili mo pala, ito lang pala, sorry Kuya Son. Ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Kung mahal mo yung sarili mo at mga magulang mo, unahin mo muna yung pangarap mo para may ayos yung buhay mo muna. Kasi mahirap talaga pagka nagpamilya ka na hindi ka pa handa. Baka mangyari lang maulit-ulit. Sample, may napuntahan kami nung last year. Sabi niya sa akin, Tatay Ram, sana nakinig ako sa'yo. Ngayon, buntis na yung asawa. Nasabi ko, wag na, maghiwalay muna kayo. Kasi nga, hindi nyo kakayanin. Ngayon, sabi niya sa akin, Tatay Ram, nagsisisi ako. Dapat pala nakinig ako sa'yo. Ngayon, wala siyang choice. Kailangan niyang pag-ipunan yung pag-aanak. Kasi hindi niya alam kung cesarean o ano eh. Ngayon, namamayat siya sa kakatrabaho. Walang choice eh. Gabi't umaga, kailangan niya gamitin.
para makaipon. Buhay po yung pamilya niya. Para may pangbayad dun sa... Sa pampanganak Oo. po. Yun na yun eh. Laban yun na yun eh. Opo. Saan pa ba pupunta yun? Kundi doon. Eh, ngayon, di ko alam kung madali bang makautang dito sa inyo. Kung wala kang pera. Pero ngayon, hindi ka na yata pautang ngayon. Depende na lang kung sobrang close kayo ng kaibigan mo. Pero gusto ko lang maiwas ka doon, sayang. Kung ano, kung sa tingin mong ako yung pwedeng kakausap sa kanya para ano. Or mahirap din kasing ano, mahirap din kasing... Kayo po yung mismo. Dapat po silang dalawa eh. Dalawa. Kasi alam ko namang maiintindihan niyo ni Joyce kasi mas matanda sa'yo eh. Ano yan, minsan din naman pinapangaralan ko din naman si Joyce kapag kaming dalawa lang nagkakaano dyan na ano po. Bakit siya pala na... Opo na, sabi ko, yun nga po. Parang nagulat nga lang po ako nung time na may kasama na po siya, tapos kasama nga po niya sa bahay minsan. Nasabihan ka na sayang ka din ka ako, bunso. Dapat nag-aaral ka. Huminto po kasi yun yung nobya po niya ng, dapat po second year na po ngayon. Minsan po nakausap ko na, dapat, ay ate Karen, no, nangihinayang ko, dapat pala nag-aral na ako. Yun, ayoko din na dumating ka sa punto na, katulad, kung ano yung pagsisising nararanasan ni Joyce dahil hindi siya nagtuloy ng pag-aaral. Kaya lang naman siya na ito dahil kapos din sila sa... Kaya ayun nga, ayaw din, gusto, kung totoo sa'yo, sabi niya, dapat pala gumawa ako ng paraan kasi alam kong kaya ko naman, kaso huli na nga. Pero ngayong taon nga daw, mag-enroll ulit siya. Kaya ikaw, ayoko din naman na dumating sa punto na magsisi ka talaga. Talagang siguro, simula sa oras na to hanggang mamaya, mag-focus ka lang sa pag-iisip. Humingi ka ng guide kay Lord. Si Lord, kami kasi talagang instrumento lang na nagpapahiwatig sa'yo na mali pa yung part na pag nanobya. Talagang kung sa isip mo, mali yung sinasabi namin sa'yo, ito ang may advice ko sa'yo. Minsan ko na rin nasubukan, manghingi ka ng guide kay Lord, manghingi ka ng sign na ganito. Basta kung ano talaga yung nararamdaman mo na, Lord, tama po ba yung sinasabi nila kuya, nila papa, nila ate? Manghingi ka talaga sa kanya ng sign. Si Lord lang kasi ang makakasagot sa'yo ng totoo. Kung sa tingin mo mali yung sinasabi ko sa'yo, sinasabi namin lahat. Talagang kung si Lord lang ang alam kong si Lord ang makakapagpaliwanag sa'yo ng totoo. Kaya talaga, kung sa ngayon, sa oras na to, parang ba't ba pinanghihimasukan? Ayun. Lalong-lalo na pag about God, parang corny. Parang ganun ang dating. Pero subukan mo. Wala namang masama kapag sinubukan mo eh. At least talagang pero kung yung minsan di ba nasasabi natin pagka ganun yung nung una parang corny mo ba yan? Pero alam mo, pagka naintindihan mo na at kilala mo na siya, maintindihan mo, ay, buti pala. Kinausap ako nila Kuya Ram, ni Ate Karen. Kasi sa ngayon, parang feeling mo, corny kasi walang pinanggagalingan, parang puro mura, di ba? Parang magulo. Kasi nga, walang, pero simulan mo na. Kung gusto mo lang, kung gusto mo ng habang buhay, na, ibig ko sabihin, kung gusto mo pang matagalan na saya, huwag panandalian kaligayahan. Ngayon, masasabi kong sa'yo, panandalian lang yung kaligayahan na nararamdaman mo. Hindi yan pang matagalan. Pero once na lumabas na yung mga anak nyo, hirap na yan. Parang ganyan lang. Ulit-ulit. Maniwala kay Kuya Tekram kasi dumaan siya sa sitwasyong ganyan. Bilang lalaki. At saka hindi lang Ate Karen, sa kwento ng buhay na napupuntahan natin. Mas pinapakinggan kasi ni God yung may mga pangarap. Yun tumatawag sa kanya. Kasi ikaw, kahit ako yung ama, kung tumatawag yung mga anak ko sa akin, Lord, kailangan ko po ng ganito, ganyan. Gabayan niyo po ako sa pag-aaral ko, sa mga pangarap ko. Ano susundin ko? Yung tumatawag sa akin ganun o itong walang pangarap? Siyempre, unahin ko muna itong Pero nandun pa rin yung pagmamahal ko.
Pero, siyempre, mas susuportahan ko tong may mga pangarap. Pero nandun pa rin yung love mo doon kasi dapat bantayan mo din. Ang ano lang, basta mamaya mag-isip ka, pagbulay-bulayan mo yung mga yung pangaral ni Ate Karen mo. Sayang kasi. Basta kay Lord ka lang humingi ng guide. Mm. Sabi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng sign, pagliwanagin niyo yung puso't isipan ko para maisip ko talaga kung ano yung tama kong landas. Basta sabi nga, si Lord lang ang pinaka-best na makakapagbigay sa atin na kung anong landas yung tatahakin natin. Kasi kapag siya ang sabi nga, kung mas garbo yung mga pangarap natin sa sarili natin, alam kong mas best. Mas garbo pa. Yes po, mas garbo pa yung pangarap ni Lord para sa'yo, para sa ating lahat. Actually, Kaya ikaw, go. gusto ko lang i-share to, Ate Karen. Kasi ako, wala naman sa pangarap ko yung kung ano yung, sabihin ko din, na kung ano yung meron Yes po. ako sa buhay namin ngayon. Pero ginawa ko yung best ko. Yung may mga nakikita ko, mga pinsan ko na ganun, na maganda yung buhay, may mga ganyan, ganito, mga something na meron sila. Ano yun? Kumbaga, ginawa kong ano yun, inspirasyon na para mas mag-aral na mabuti. Kasi una talaga mahirap lang. Ano ba sa'yo? Parang nahirapan ka ba sa pag-aaral? Kaya parang mas pinili mo na lang yung ganito? Medyo po. Medyo. Mahina ka sa pag-aaral. Opo. Kaya mas pinili mo yung ganito. Ganyan din ako. Pero, binabawi ko kung saan ako, kumari, masipag ako sa bahay, masipag akong, kahit mahina ako, masipag ako sa pagpasok. So ngayon parang baka masyado siyang mapuno. Ano lang muna, utay-utay po. Kasi may request si lolo mo. Gusto niya kausapin ko si papa mo. Ate Karen, siguro pakisuyo si papa niya na nandyan ka para din maintindihan mo. Nilay-nilay ka? Oo. Kunin ko na rin tong pagkakataon na to kasi nga ayaw kong natatapos yung araw na meron kayong na tampuhan, galit sa isa't isa. Okay lang, Kuya Ryan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Lagyan kitang mic. Gusto ko pong kunin tong pagkakataon na to para magpasalamat ulit sa pagtulong. Pero siguro mas sasaya yung puso ko pagka naayos ko tong malaking problema ni Papa mo. Kasi sabi niya sa akin, one time, nag-away kayo, minura mo siya. Paano mo siya minura? Lasing po ako nun. Kaya ako naman po nagawa yun dahil ganoon din po yung ginawa niya sa mga anak ko. Pagka wala ako, ganoon ang ginagawa niya. Pati asawa ko, ganoon ang ginagawa niya. Gusto ko muna simulan Kuya Ryan. Simulan natin, saan ba nanggagaling yung galit mo kay Papa mo? Wala po, nung ko lang naman po siya napagsabihan ng gano'n. Tagal-tagal na nung ko lang siya napagsabihan ng gano'n. Napakabait ko sa kanya, tapos gano'n ang gagawin niya sa akin. Alam mo naman niya kung gaano ko kamahal ang mga anak ko pagdating sa anak. Yung ginagawa niya sa akin, hindi ko kayang gawin sa mga anak ko yun. Gaya po na. Liit pa ng mga bata na yung mga anak ko, kung murahin niya, gaano siya kalaki. Oo nga po. Naintindihan ko. Gaano kasakit sa damdamin ko yun. Kaya ako siya namura nun. Parang... Lasing na lasing ako nun. Pagdating ko ng trabaho, ganun malalaman ko pag-uwi ko. Alam ko may kubog. Diyan habang nagsasalita kayo, kaya parang naghahabol kayo ng May kubog. Hindi ko alam kung galit ba siya o kinakabahan kayo. Galit po ba siya? O paano po ba? Kabalang ba? Kabalang. Kasi kaya ako naman nasabi sa kanya. Talagang hindi ko lubos maisip na tanongin niyo man sa kanya, gaano ako kabait sa kanyang anak. Pagka inaaway siya ng mga kapatid ko, pinagtatanggol ko siya. Tapos ako pa yung gaganunin niya ng mga anak ko. Paano niyo madidescribe yung papa niyo bilang papa po niyo? Alam boss kung paano. Paano po ba siya naging ama sa inyo? Mabait naman po siya Kaya lang hindi ko nga lang talaga lubos maisip kung bakit nagaganon siya.
Oo. Bakit niya nasasabi sa mga anak ko yung gano'n? Tsaka ako, anak niya ako, palalayasin niya ako doon sa tinatayo namin yun. Pare-parehas namang di amin yun. Pero ngayon po, hindi po ba kayo nag-uusap? Hindi po, no? Mula nung nangyari yun. Opo. Halos 1 buwan na daw po. Sa kanya kasi, ino-open niya po sa akin yung mga nararamdaman niya. Parang ilang banggit niya sa akin, baka bago ako mawala, ganyan, ganito. Sa ngayon, ano yung parang gusto niyong sabihin? May gusto ba kayong sabihin about kay Papa niyo? Isa lang ang masasabi ko sa kanya. Bago siya magsalita ng hindi maganda, isipin muna niya ng mabuti yung mga sasabihin niya. Kung tama ba yun o mali. Oo. Kasi nakita niyo naman, sabi niya, kung nangihingi siya ng dispensa, kung siya man ay may nagawang mali o may nasabi. At tingnan niyo, kung hindi ba siya magsasalita ng gano'n kung talagang siya may pagkakamali. Oo. Okay. Nandun ka na nung minura ni Papa mo? Wala po. Ay, ano din po ako nun eh. Parehas po kami ni Papa nun. Okay. Siguro, exit ka na. Tawag mo na lang si Lolo. Kasi request ni Lolo na mag-usap sila eh. Kasi ala naman sa akin ng problema, nasa kanya naman. Hindi, Kuya Ryan. Kasi ako yung nangihinayang ba? Sa oras, yung araw-araw ba na nasasayang, na hindi kayo magkasundo ng Papa mo. Ang sakit nun sa kanya. Alam ko nasasaktan ka din. Ako, mahal ko na yung mga magulang ko. Pero nung nakilala ko sila Ate Karen, si Nanay Maylin, yung ginawa ni Lolo sa anak niya, tapos mahal niya pa rin yung tatay niya. Yung ayaw niyang iwan kasi matanda na. Kasi baka daw anong mangyari sa tatay niya, makonsensya siya. Ibig ko sabihin sa inyo, hindi naman ganun kaano. Pero, inuulit ko po ulit, wala po akong karapatan na i-judge kayo, tsaka po si tatay. Pero ang sa akin lang naman, siguro, magkapatawaran na. Kasi sayang nga po eh. Mahirap po kasi yan. So sa inyo, sa ngayon, parang mahirap po niyong patawarin si Papa niyo. Mahirap po sa akin, para sa akin yun. Kasi wala naman akong inano sa kanya na masama eh. Kahit tanong niyo sa kanya, kung gaano ako kabait na anak sa kanya. Tapos bigla siyang magkakagano. Yun nga ang sabi ko, may pinaguhugutan may pinanggagalingan po yung galit niyo kung bakit kayo ganon. So siguro, namulat po kayo sa ganun din. Magsimula bata kayo, nakakarinig na kayo ng mura. Huwag lang sa apo. Tama po ba? Lang niyang ganunin yung mga bata kasi bata yun. Tama po kayo. Kaya mahirap siguro para sa akin sa ngayon. Tay, ito na yung pagkakataon na gusto niyo. Dito po kayo. Gusto ko sa gitna na lang ako para baka po yung mga gusto na sabihin sa anak niyo. Ako naman po kasi kung nagkasala sa kanila, patawarin nila. At kung ako may nagkasala sa kanila, hihingi ako ng tawad. Dapat paulit-ulit mo na lang ginagawa. Hindi nga. Doon ko lang alam na magkakagano ka. Oo kaya nga alam mo naman kung gaano ako kabait na anak sa'yo. Lahat ng hilingin mo sa akin, pagka meron ako, binibigay ko. Wala tayong tuntunan. Wala tayong tuntunan. Hindi naman sa nanununtun ako. Masakit sa akin yung ginagawa mo sa pamilya ko. Ba't ano ba ginawa ko sa pamilya mo? Kung mura-murahin mo, pati sa maliit na bata. Kalma lang. Ito po, malaman lang po niyo yung para okay na. Tayo, inom ka muna. Saan po sa tingin niyo yung pagkakamali ng anak niyo sa inyo? Kasi po nagbabasketball yung anak ko. Binitakol lang 2 beses. Tinampal yung kamay ng anak niya. Nagalit yung asawa. Nyamay ka, pagdating ng papa mo, susumbong ko sa papa mo. Sabi ko, magsumbong ka. Sabi ko, talaga magsusumbong ako. Hanggang minura-mura mo, pati batang maliit, mumurahin mo, sagad sa butong murahin mo. Kaya ako ba, hindi minura ng gabi? Kaya lang kita namura ng gabi na yun dahil hindi ba sinabi sa akin napakawalang hiya akong ama?
Oh. Kung may tuntunan tayo, dapat hindi ko na kayo pinalaki. Hindi, ako kasi, masakit sa loob yung sa tanang buhay ko, nilait-lait niya ako, minuro niya ako. Huwag na lang tayong tayo, sabi ko sa inyo kanina, basta masabi nyo makakasakit sa mga kausap nyo, huwag nyo nang bigkas. Kaya ako po, iba puso niyan. Iba puso Sa nalaman ko. Ano po? Ba't nyo nasabi yung iba yung puso nyo? Iba puso ko. Ako pa ngayon ang iba puso sa Hindi ko mga sukat anak ko. akalain gayon sa akin, nilait-lait ako. Kaya lang daw ako magaling sa kanya. Kaya ka lang magaling sa akin kung may kailangan ka sa akin. Talagang, Di ba totoo? hanggang sa mamatay ako, hindi ko makakalimutan yun. Kung mas matigas siya, mas matigas ako. Hindi Tayo, ako, huwag na, ano, di ba hindi ako napapaano sa kanila. Ngayon po, gusto ko lang tayo, yung pong hiling nyo na magkaayos tayo. Gusto ko po na basta wala nang sumbatan. Basta yun din po yung hiling ko. Kaya ang diferensya po, sinumpat niya sa akin lahat na itulong niya. Kung nabis ba akong hindi nakakatulong sa kanya? Yun lang inaano ko. Para wala tayong sumbatan, wala na tayong pansinan talaga. Kung lang gusto mo, okay lang. Ganyan din naman eh. Oo. Paulit-ulit din naman kahit magkapatawaran tayo. Tigasan mo na. Ganun rin lang po, iiwayan lang ko na kayo. At hindi rin yung magkakasundo. Pasensya na po kayo. Yeah, okay lang tayo. Pasensya na po kayo. Ayaw kong masayang tong pagkakataon na to. Sa inyo tayo, gusto ko lang tanong. Bata lang yun, tapos ganun ang gagawin mo. Hindi ko sinakta yung anak mo. Pati asawa ko, minura-mura mo, pinalalayas mo. Dapat lang. Oo, mo nga. Dahil kasi Ganyan nga yan. ako unang tumayo sa'yo, pinasusublang kita. Oo, kaya nga eh. Sa ginawa mo niya sa akin, talagang makakamatay ako. Hindi ko na kayang kalimutan yun. Dahil lang dun sa dalawang bata, gaano kalaki yung anak mo sa anak ko. Masakit ba yung tampalang sa kamay? Tapos mura-murahin mo, sagad-sagaran yung anak ko, kay late-late yung anak ko. Paano Ano kamalayan ng 3 taong gulang na bata sa ginagawa mo? Yung asawa mo yung nakabantay sa anak mo, hindi man lang Oo. binabawal pagka masyado ginagawang dumuro sa... Sa palagay mo ba, motor ko. pagka binawal nung asawa ko yung anak mo, hindi ka nagagalit? O kaya nga nagalit ka eh. Kaya nga nakapagsalita ka ng hindi maganda eh. Paano nga Oo. magsusumbong sa'yo? Tama ba ginawa mo na Agad sa yun? pumatol sa bata. Kasi natatakot ka rin na magalit ako, kaya nagkaganon. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi ka nga natatakot. Hindi ako Kasi nga, natatakot kaya sa nga inyo. nagkaganon ka na. Dahil iba na nga takbo ng utak mo. Ganun na lang ako. Tay, Hindi naman magkakasundo niyan. oo nga po. Tay, Sa akin, wala akong pagkakamali sa'yo. Kaya tayo ala. nag-away. O, Marami sige, yung pagkakamali. paliwanag mo. Hindi na dapat paliwanag. tay, Paliwanag mo kung ano pagkakamali ko, bakit mo ginanon yung anak ko. Hindi na. Nag-usap na ba tayo nung araw na yon? Oh, paano mo nasabing may pagkakamali ako? Yung ginawa mo sa buhay ko, hinayaan pang uminom ka. Ako? Paano kinausap mo ko Tay, na hindi wait ka lang. nakainom? Paliwanag niyo daw po muna kung saan po yung mali. Ala akong pagkakamaling ginawa sa'yo nung araw na yon. Paano kita nga... Wala kang pagkakamaling ginawa. Ikaw ang Pero yung nauna eh. asawa mo nagsimula. Magsusumbong sa'yo. Oh, Kaprasong bagay, magsusumbong sa'yo. Paano hindi magsusumbong sa akin? Alam mo yung... yung anak ko ba may pagkakamali ng gusto talaga? Ibig sabihin, wait lang Kuya Ran, ibig sabihin away bata. Away batas, pinatulan niya. Hanggang sa asawa ko ginanong-ganon niya. Kaya lang naman ako nagsalta ng ganun. Dahil kasi magsusumbong sa'yo. Kaya nga Oh. Hindi naman inano yung anak mo. huwag mo sabihin na may pagkakamali ako. Oh. Tay, wait Paano lang. mo masasabing may pagkakamali ako? Kuya Ran, wait lang. Mahirap po yung ganyan, away bata, tapos anak at tatay nag-away dahil po sa away bata. Para namang... Parang ibang tao sa kanya yung anak ko eh. Hindi ko tinuturo ng Oy. ibang tao yung anak mo. Nako. Kung yun ang turing mo, wala akong magagawa. Baka kung sana hindi ko nakikita. Kung yun ang turing mo, wala akong magagawa. Ganun pala turing mo eh. Hindi kong gawing bulag. Kitang-kita ko mga ginagawa niyo sa mga anak ko. Kung pagsabi-sabihan niyo rin yung pagka hindi ako nakaharap. Yun nga lang din, inobserbahan ko din si Lolo about kay... Bago sana kayo sabi ko nga sa inyo, parang mali na nga yung nasasabi po nyo, parang hindi pa po nyo na kagaya po kayo kay Kuya Renan, baboy, parang deep inside masakit po sa kanya yun. Pero sa inyo parang wala lang, di ba? Ganun lang kasi biruan namin eh.
Hindi po, pero nasasaktan po siya. Hindi lang po niya maano sa inyo kasi nga, lolo po kayo. Parang dapat po, yan din. Kumbaga, kung hinahanap niyo yung respeto sa mga anak niyo o apo niyo, parang dapat, di ba po, manggaling ho muna sa inyo, yung makita sa inyo na yung pagrespeto sa inyo. Ganon. Kasi mahirap pong maghanap ng respeto sa iba pero sariling... Ang request lang talaga ni tatay, yung makausap ka, hindi na yung asawa mo daw. Kuya Ryan. At ako naman, sabi nga po sa inyo, kung ako may kasalanan, nang hihingi ako ng tawad sa kanila. Kung kaya nila akong patawarin, de salamat. Kung hindi nila akong papatawad, de salamat din. Kuya Ryan. Hindi na ako nagkulang doon, nang hihingi ako ng tawad sa kanila. Tanong ko na Kuya Ryan, sa tingin mo saan ka nagkamali Kuya Ryan? Yung minura-mura ko siya, yung gabi na yun tinuntong ko yung mga inano ko sa kanya. Pero bago ko masabi yun, siya ang may pagkakamali. Alam niya kung gaano ako kabait na anak sa kanya, tapos ako yung gaganunin niya. Tayo gusto ko lang linawin to. Pinagmamalaki niya ako sa ibang tao na ako yung tumutulong lang na anak sa kanya, tapos ako yung gaganunin niya. Totoo po ba yun? Kasalanan ko yun. Hindi, wait lang po. Oh. Totoo po ba yung sinasabi niyang pinagmamalaki niyo? Siya po yung Totoo yun. tumutulong? Totoo. Tapos nagsimula lang po yung problema niyo dahil po dun sa Gusto na ng bata. Doon lang tayo. Dahil doon nasayang mo yung samahan yung mag-ama. Nasabi niyo, Pero kung sa tanang buhay ko po, kasalanan ko, sa tanang buhay ko, kung may isip siya, hindi niya ako pinaglait-lait no, hanggang sa itinulong sa akin sinabi niya. okay. Mali din naman po siya, pero kasi, ba't kasi nabitawan mo yung pagmumura kay papa mo? Palumbas na walang isip, ikaw yung mas matanda. Sabi, kahit matanda ako, kung may pinagkukulang ka, hindi mo dapat ako laitin ganung pinagmura-mura mo ako. Hanggang sa kabuto-butuhan ko, minura mo. Yun ay isipin mo. Inanak ko lang kayo, tapos pinaglait-lait mo ako. Tayo gusto ko lang pong yan nun to. Yung dalawang kapatid mo, hindi ako nilait ng uslugan yung pagmumura, minura rin ako. No? Oh, Ngayong tayo tapusin na muna natin laban na ngayong yan. tayo magkagalit, ako yung pinakamasama. Abay talaga. Ayos pala. Ba't di ka sasama? Yung ginawa mo sa akin, pinakasagad-sagad mo sa buto, ang mura mo sa akin, pinagkalait-lait mo ako. Tayo kasi, may pinanggagalingan. Alam niyo ho ba yung magkaisip pa lang, puro mura na yung naririnig? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo yung respeto sa mga anak niyo, pero wala ho silang nakikita. Pero mali po yung ginawa niya. Kaya lang po, hindi ho maganda na at hindi ho tama na lumalaki yung mga anak niyo. Sabi ko nga po, baliwala po yung sakripisyo niyo, magpakamatay mo kayo sa paghahanap po ng makakain nila, pero kung may panunumbat at mura, wala din po yun, walang silbi din. Ako po, gusto kong kami magkaayos kahit ako may kasalanan sa kanya. Pero kung hindi nila kami patawarin, wala akong magagawa. Yun lang sasabihin ko sa inyo. Ba't ayoko na kasi nung ganyang Ano pa kayang ibigay yung pagpapatawad niyo, kuya? Sige tayo. Ano niyo? Okay na po. Apo. Thank you tayo. Pasensya na po kayo. Ganun pa man, sabi nga ng papa mo, kahit gaano man daw siya kasama noon, hindi niya nagawang murahin yung lolo't lola niyo. Malabo kong tularan kasi nakikita ko yung mga ginagawa niya dyan. Oo. Ako hindi ko kayang sabihin sa anak ko yung ganung sapo ko na ganun yung sasabihin niya. Anong kamuhang-muhang ng bata para pagsabihan mo ng ganun? Siguro dahil away bata naman yun, siguro Ayun nga eh. palampasin mo na yun. Nandun nga po tayo, away bata pati asawa ko, dinamay niya sa ganun, napagsabihan lang yung anak niya. Sa tingin mo, ano yung parang nagawa mo kay papa mo na parang may pagsisisi ka? Kasi ang mahirap, nagawa mo yun tapos parang hindi ka nakukonsensya. Ayun mo, yung namura ko siya. At least alam ng ating Diyos. At kahit di mo sabihin, yung pakaramdam mo na nagsisisi ka,
Maganda yun. Kaya lang po, masakit niya lang po sa akin na yung ginawa niya sa pamilya ko na yun, mura-murahin niya. So, hindi mo talaga, kung tatanungin talaga kita, hindi mo siya mapapatawad ngayon. Hindi pa po siguro sa ngayon. Pero magkakapatawaran din po. Yeah. Kuya Ryan, gusto ko lang ipaintindi ito sa'yo. Kung gaano pinatawad ni Ate Karen yung lolo niya, yung papa mo. Mahal ko na yung mga magulang ko. Sabi ko nga kanina, mahal ko na. And gusto ko lang ulit-ulitin sa'yo kasi sayang yung pagkakataon na nandyan sila. Nangihinayang si Nanay Maylene. Ganun man ang ginawa sa kanya ng ama niya sa kanya. Pinatawad niya pa rin. At ayaw niyang iwan. Kasi nga, gusto ko na silang isama eh. Kasi gusto ni Ate Karen lumayo dito. So sige, dadali ko kayo sa Promised Land. Pero hindi niya kayang iwan yung ni Nanay Maylene yung tatay niya. Kahit ganun yung ginawa niya sa kanya. Kasi nga ayaw niya daw pagsisihan na konti na lang daw ang buhay niya, iiwan niya pa para mapapabayaan niya. Gusto ko lang din iyan sa'yo na hanggat nandiyan yung papa mo, tulungan mo siyang magbago. Magkakasundo rin po naman kami. Kaya nga lang po, hindi sa ngayon. Hindi sa ngayon. Pero lagi mong iisipin yung nangyari kaya Nanay Maylene, ha? Karumal-dumal na yun. Kahit mo sa tingnan, talagang hindi talaga katanggap-tanggap Opo, totoo. yung ginawa ni Lolo sa anak niya. Pero pinatawad niya. Yun lang, isip-isipin mo yan hanggang mamaya. Okay? So, tara na. Basta lagi mong yan lang sigadsan sa ano mo,